70% ng tanong ukol sa planong pangkapayapaan ay nasagot na. Sinisikap ni Donald Trump hadlangan ang pagsulong ng Russia at tiwala ang White House na mapipilit ang Russia na tanggapin ang seguridad ng Ukraine. Katulad ng Artikulo 5 ng NATO Charter, tumanggi ang Ukraine na isuko ang Donetsk at Luhansk. Hinihiling ang pag-atras ng tropang Ruso mula Donbas, pag-freeze ng frontline at seguridad na garantiya. Ganito kasimple at kaikli, mailalarawan ang resulta ng negosasyon sa Berlin ng delegasyon ng Ukraine at Amerika. Sa totoo lang, nagpatuloy pa ang mga negosasyon ng ilang sandali, ngunit wala na si Volodymyr Zelensky sa mga sumunod na pag-uusap. Ang delegasyon ng Estados Unidos ng Amerika, ayon sa kinalabasan ng negosasyon sa Berlin, ay patuloy na iginigiit ang pagsuko ng Donbas sa mga Ruso. Nakakagulat talaga ang mga argumento ng mga Amerikano. Sinabi ni Vitkov na gustong-gusto ni Vladimir Putin, presidente ng Russian Federation, ang teritoryong ito, kaya hinihiling ng Washington sa Kyiv na magbigay daan. Ayon sa ulat, tumanggi si Vladimir Zelensky na iatras ang mga tropa mula sa bahagi ng rehiyon na kontrolado nila at hindi nakuha ng Russian Federation. Sinabi ng delegasyon ng Ukraine na ang pulang linya sa negosasyon sa United States tungkol sa planong kapayapaan ay ang pag-atras ng kanilang tropa mula sa Donetsk at Luhansk. Maaaring pag-usapan ng Ukraine ang mga mahihirap na desisyon, tulad ng hindi pagsali sa NATO at mabilis na pagsasagawa ng halalan. Ngunit pagdating sa pagbibigay ng teritoryo, iyan ang linyang hindi kayang tawirin ni Vladimir Zelensky. Bagamat may mga detalye rin, sa totoo lang, na sa publiko ay hindi pa rin napag-uusapan sa ngayon. Samantala, sa Kremlin, nagbigay sila ng pahiwatig na maaga nilang inihahanda ang pagtanggi sa planong pangkapayapaan na pinag-uusapan sa Berlin. Tatalakayin natin sa episode na ito ang lahat ng resulta ng negosasyon sa Berlin ng delegasyon ng Ukraine at Amerika. Ako si Alexi Pechi, talakayin natin ng mas detalyado ang paksang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, pindutin ang like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Ilalahad ko ng maikli ang pahayag ng Amerikanong opisyal matapos ang pag-uusap ng Ukraine at Estados Unidos sa Berlin. Sinabi niya na ngayon si Trump na tumawag kina Zelensky at mga Europeo ay nakatutok na pigilan ang pag-usad ng mga Ruso sa kanluran. Parang sa mabuting layunin, kaya pinipilit ng Estados Unidos ang Ukraine na ibigay sa mga Ruso ang teritoryo. Ayon sa opisyal ng White House, naniniwala ang Estados Unidos na tatanggapin ng mga Ruso ang seguridad na garantiya sa kasunduan. Naniniwala si Trump na kaya niyang hikayatin ang Russia na tanggapin ang garantiya tulad ng Artikulo 5 ng NATO. Masaya si Trump sa naging negosasyon ng Ukraine at Estados Unidos sa Berlin. Ayon sa opisyal, 70% ng mga issue mula sa planong pangkapayapaan ay nalutas na. Pero alam mo, nakakatawa talaga pakinggan yan kasi kahit bago pa sa Berlin. Pero may mahalagang senyales din. Sinabi ng opisyal ng White House na ang huling desisyon tungkol sa teritoryo ay gagawin lamang ng Ukraine. Nalaman na sa negosasyon sa Berlin, sinabi ng mga negosyador ng Amerika sa Ukraine na dapat nilang iurong ang kanilang tropa mula sa Donetsk na rehiyon bilang bahagi ng alinmang kasunduan para tapusin ang digmaan. Kaagad pagkatapos ng pagtatapos ng negosasyon, sinabi ni Pangulong Zelensky na ang mga posisyon ng Ukraine at Estados Unidos tungkol sa Donbas ay nanatiling magkaiba at hindi nagkakasundo. Ayon sa mga source ng Reuters at Agence France Presse, humiling ang Kyiv ng dagdag na talakayan ukol dito. Ayon sa pangalawang kilala sa negosasyon, malaki pa rin ang hindi pagkakasundo sa usaping teritoryo. Mukhang ito na ang tinutukoy na 10, a family planning. Unang nagsulat tungkol sa negosasyon na patuloy na iginigiit ni Steve Vitkov at Jared Kushner ng United States ang pagsuko ng Donbas. At ang mga argumento ni Vitkov at Kushner ay talagang napakatibay. Ito ay labis na nais ng diktador na si Putin. Kaya mas mabuti para sa Kyiv na magbigay na lang, ayon sa Agence France Presse. Nakakagulat na pumanig ang mga Amerikano sa posisyon ng Russia sa isyong ito ayon sa ahensya. Sa mahigit 5 oras na negosasyon, ilang beses tinanggihan ni Zelensky ang hiling ng Estados Unidos na isuko ang Donbas at iginiit ang tigil putukan sa kasalukuyang linya ng labanan. Ayon sa American Institute for the Study of War, kontrolado ng Russia ang halos buong Luhansk at 80% ng Donetsk na bumubuo sa rehiyon
ng Donbas. Ayon sa survey ng Kyiv International Institute of Sociology, 70% hanggang 75% ng mga Ukrainian ay tutol sa pagsuko ng Donbas. Interesante dito ang pagbabago ng posisyon ng delegasyon ng Ukraine sa negosasyon. Nauna nang naiulat na pumayag umano ang Kyiv na isaalang-alang ang opsyon na gawing free economic zone ang Donbas at pag-alis ng lahat ng tropa, parehong Ukrainian at Russian. Tinatayang lalabas ito sa demilitarisadong zona. Nagkaroon ng interes ang negosyanteng Amerikano bilang panangga sa paglusob ng mga Ruso. Pampublikong sinabi ni Zelensky na hanggang ngayon ay hindi pa malinaw kung sino ang mamamahala sa buong teritoryong ito. Binigyang diin niya na ang anumang teritorial na konsesyon ay dapat aprubahan ng mga Ukraino sa referendum. Pero matapos ang negosasyon sa Berlin, nagbago na ang posisyon ng Ukraine. Inamin ng mga Amerikano na hindi nila maintindihan kung paano at sino ang dapat mamahala sa demilitarisadong Kyiv, Europe, Sutragia. Pamamahalaan ito ng ikatlong panig, tulad ng apat na napapaka.uliteralize. Para patunayan ang sinabi ko, magbibigay ako ng sipi mula kay Zelensky. Ang pag-atras ng tropa ay parang pagsuko. Kung aatras ang mga tropang Ukranyano, sabihin na nating 10 kilometro, bakit hindi rin dapat umatras ang mga tropang Ruso ng ganoon ding distansya papaloob sa mga sinakop na teritoryo? Nagsimula nang maglabas ng pahayag ang mga Ruso para agad sirain at hindi tanggapin ang planong pangkapayapaan kahit hindi pa nila ito natatanggap mula sa Berlin. Binigyang diin ni Yuri Ushakov, tagapayo ng presidente ng Rusya, na kahit ano pa ang mangyari, mananatili sa pamamahala ng Rusya ang Donbas, kaugnay ng usapin sa demilitarisadong zona. Ang buong teritoryo na sa halip na hukbo ay ilalagay doon ang unit ng Rosgvardia. At dito napansin ko na habang sa Berlin ay pinag-uusapan ng mga negosyador ang pagiging malapit sa kompromiso tungkol sa digmaan sa Ukraine, sa Moscow naman ay inihahanda na ang lupa para tumanggi sa mga usapang pangkapayapaan. Napansin ko na mula sa Kremlin ay may mga pahayag na lumalabas na parang nakahanda na agad ang sagot na hindi sa posibleng planong pangkapayapaan. Ito ay partikular na ipinapakita ng panayam ng mismong tagapayo ng presidente ng Russia na si Yuri Ushakov. Ipinahiwatig ni Ushakov na hindi balak ng Moscow na umatras kahit isang hakbang. Ayon sa kanya, malinaw na ang posisyon ng Kremlin at kung babaguhin ng Kyiv o European Union ang planong pangkapayapaan, tiyak na tututulan ito ng Russia. Binigyang diin ng mga eksperto mula sa American Institute for the Study of War na hindi tinatanggap ng Russian Federation ang anumang bagong inisyatiba sa isyung teritorial, kabilang ang demilitarized zone sa Donbas. Ito ay tumutukoy sa mahalagang bahagi ng planong Amerikano na orihinal na binubuo ng 28 punto. Sa orihinal na bersyon, inaasahan ang de facto na pagkilala sa Crimea, Luhansk at Donetsk bilang bahagi ng Russia, pati na rin ang pag-freeze ng front sa Kherson at Zaporizhia. Para sa Kyiv, nangangahulugan ito ng pagkawala ng teritoryo nang walang garantiya ng seguridad, kaya pagkatapos ng Berlin, hindi na pinag-uusapan ang ganitong format. Kaya't sa esensya ay inihanda na ng Kremlin ang batayan para tanggihan ang bagong planong pangkapayapaan. Tungkol din sa issue ng NATO, nagkaroon ng pagbabago. Noong linggo, lumabas ang balita na handa ng isuko ng Ukraine ang ambisyon nitong sumali sa NATO kapalit ng matibay na mga garantiya ng seguridad mula sa kanluran. Sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na pangunahing issue sa negosasyon ang kahilingan ng Russia na huwag sumali ang Ukraine sa NATO. Pero pagkatapos ng negosasyon sa Berlin, isinulat na ng New York Times na malinaw na sinabi ng delegasyon ng Ukraine na sa ngayon ay hindi pa nila nakikita ang mga garantiya ng seguridad. Pinananatili nila ang karapatan nilang sumali sa NATO at tiyak na hindi sila gagawa ng pagbabago sa konstitusyon. Sa totoo lang, si Zelensky ay nagbabalanse ngayon sa pagiging flexible para sa administrasyon ni Donald Trump at pag-iwas sa mga kompromisong maaaring tanggihan ng mga Ukrainian. Isang survey na inilathala noong Lunes ang nagpakita na 3/4 ng mga Ukrainian
ay tumatanggi sa malalaking kompromiso sa anumang kasunduang pangkapayapaan na nagpapakita ng hirap ng kanilang kalagayan. Ayon sa survey ng Kyiv International Institute of Sociology, 72% ng Ukrainian ay bukas sa kasunduan na magyeyelo sa kasalukuyang linya ng labanan at may ilang kompromiso. Gayunpaman, 75% ng mga Ukrainian ang naniniwalang ganap na hindi katanggap-tanggap ang isang planong pabor sa Russia na mangangailangan ng pagbibigay ng karagdagang teritoryo ng Ukraine o paglilimita sa laki ng kanilang hukbo nang walang malinaw na mga garantiya sa seguridad. Ibig sabihin, sa ngayon, nauuwi ang lahat sa pangangailangan na magbigay ang Estados Unidos ng tunay at legal na obligadong mga garantiya sa seguridad. At kung wala ang mga ito, hindi handa ang Ukraine na talakayin ang anumang usapin tungkol sa teritoryo. At sa kontekstong ito, idaragdag ko na sa Huwebes ay gaganapin na ang summit ng European Union, kung saan tatalakayin kung maaaring magbigay ang European Union ng pautang sa Ukraine gamit ang mga na-freeze na ari-arian ng Russia. Aminado ang Europa na unti-unting umaalis ang Estados Unidos, kaya kailangang akuin ng European Union ang buong suporta. At ngayon, ang Alemanya ang nagsisilbing pangunahing taga-suporta ng Ukraine hanggang sa kasalukuyan. Ipinahayag ni Chancellor Friedrich Merz na para lamang sa tulong sa Ukraine sa 2026 maglalaan ang Alemanya ng 11 bilyong euro. Pero hindi iyon ang pinakamahalaga. Sa susunod na episode, tatalakayin natin kasama kayo ang kasunduang militar na nilagdaan ng Ukraine at Alemanya. Isang tunay na makasaysayang dokumento. Kaya huwag ninyong palampasin ang susunod na episode at siguraduhing mag-subscribe dito. Ilagay ang inyong opinyon at konklusyon sa comments sa ilalim ng episode. Mag-subscribe at pindutin ang kampanilya. Kung naging interesante at may natutunan kayo, pwede ninyo kaming suportahan sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship subscription sa YouTube channel na ito. Lahat ng detalye at mga link ay nasa description ng video na ito, nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng anumang format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.